Tapos na ang undas pero patuloy pa rin ang mga kwentong kababalaghan. Madalas kang pinag-iingat ng mga matatanda ang mga bata na maglaro kung saan-saan. Nariyan kasi ang paniniwala na baka may nagambalang mga nilalang na hindi natin nakikita gaya umano ng mga engkanto. Narito ang unang bahagi ng aking kwentong kakabakaba. Ingat sa paglalaro, baka mamaya may nasasaktan na umanong elemento. Ang magkapatid na sina Victor at John, tila may tinamaang malapit sa puno. Dahilan para saniban umano ng engkanto. Naglaro po sila doon sa may malapit po sa puno. Tapos po, ano po siya, parang may tinamaan daw po siya. Ang sabi daw po nung albularyo sa amin is, yung apo daw po nung sumapi sa kanya ang natamaan niya. So parang napatay niya po ang nangyari doon. Na magsimula raw ang kababalaghan sa Calamba, Laguna. Kwento ni Angel, sinasaniban umano ng engkanto ang kanyang 12 taong gulang na kapatid na si John. Iba na po yung tingin niya, bigla-bigla na po siya manlilisik, tapos hindi po siya nakain. Sumusuka po siya ng itim na hindi po namin alam kung ano po yung nakain niya. Tapos sabi po ng doktor, wala naman daw pong sakit na kahit ano. Ang naalala ko po nun, bago po ako sa Niban ay magkasama po kami ni Mama pauwi. Bukod kay John, sinasaniban din daw ang 9 na taong gulang na kapatid. Upang solusyonan ang misteryong bumabalot sa mga kapatid ni Angel, pinuntahan sila ng paranormal researcher na si Ed Kaluwag. Nakita mo ba yung anong sinasabi mo, yung engkanto na sinasabi mo? Hindi po. Yung parang nagpaaninag lang po sa akin. Yan, ito pa. Opo. Nakita mo? Ganito ba itsura niya? Opo. Yung parang mahaba ang mukha, Opo. na madilim. Opo. Sa puno po siya lumapit. Anong ginawa mo? Bakit kanya ba ginilaw? Ano bang ginawa mo? Naglalaro po kami ng kaibigan ko sa tatlong malaking puno na sa tabi po nun, naglalaro po kami. Tapos yung kahoy po na hawak ko, Binato mo. hindi ko po pinato. Yung parang ginanong ko po. Opo. Tapos nakaiwas po siya. Hindi ko po alam kung saan tumama yan. Tapos binitawan ko po. Parang ginanon mo, tapos binitawan mo yung, puno, yung kahoy. Tapos tumalsik na yung kahoy. Tumalsik. Hindi mo alam kung saan pumunta. Oh, mukhang tinamaan mo eh. Sa pahintulot ng kanyang ina, nagsagawa ng cleansing si Ed. Anong kinakatakot mo? Kasi ayoko na pong maulit yun na sasaniban niya ako. So, ang gagawin natin, kuya, tatanggalin ko lang lahat ng bakas niya sa loob ng katawan mo. Kasi meron siyang naiwanan sa'yo ng mga bakas. Kaya, kung hindi yan matatanggal, pwede ka pa niyang masaniban. Maya-maya pa, si John Rico bigla na lang. Ay, nanginitubig ka. Dubayan kaya ng naturang engkanto ang mga taong sinasaniban daw nito. Ano naman kaya ang paliwanag ng siyensya sa mga ganitong pagkakataon? Alamin ang kabuuan ng kwento maya-maya lang. Abangan niyo po yan. Rin sa ating paligid kahit tapos na ang panahon ng katatakutan. Di umano'y kapag nagagambala ang mga engkanto, tayo naman ang paglalaroan daw nito. Kaya palaging paalala sa atin, mag-ingat at magbigay respeto. Narito ng kabuuan ang aking kwentong kakabakaba. Ang magkapatid na sina Vic at John, tila may tinamaang malapit sa puno. Dahilan para saniban umano ng engkanto. Pinuntahan sila ng paranormal researcher na si Ed Kaluwag. Minabuti ni Ed na magsagawa rin ng ritual. Napapaso na po ako. So, inik na? Opo. Papaso talaga? Ha? Dito po umiinit sa... Saan? Dito.
Pwedeng bitawan. Kailangan matanggal to. Kailangan mawala yan. Wala ka naman karga eh. Ang problema, nalapitan ka, nakadikit sa'yo. Medyo mainit. Mainit. Paliwanag ng child psychologist na si Randy Deliosa. Yung sinasabi niyang meron siyang nakikita na engkanto, ito ay pwedeng i-explain na hallucination, pwedeng visual or auditory kung meron siyang naririnig from the engkanto, kung may sinasabi sa kanya. And dahil guni-guni ito or hallucination, then ito ay isang form ng psychotic disorder. Posible rin na sabihin na ito ay isang seizure disorder dahil nawawalan siya ng malay. Yung nangyayari sa kanya ay isang psychiatric disorder from a general medical condition. Baka merong nangyayari na karamdaman sa katawan niya na hindi natin alam. Tuloy meron siyang mga sintomas na katulad ng pagsusuka or paglalaway ng dark. Basta meron namang mga disorder sa katawan, mga sintomas, merong kakaiba na nangyayari sa kalusugan or sa behaviors or pag-iisip, syempre kailangan talagang pumunta sa doktor para ma-assess and bigyan ng karapat-dapat na medication. Para kay Ed, Yung sa batang babae naman ay actually open yung kanyang third eye. That's why nakakakita siya. And enough na yon na pag nilapitan siya, enough na din yon para magkaroon ng ibang pakiramdam. Yung paglalagnat, sabi niya kapag nilalagnat siya, saka nakakaramdam na gano'n. Well, pwede pa nga nating sabihin na kaya siya nilagnat is dahil nilapitan siya. Based dun sa tawas, hindi na naman, wala nang nakapasok sa loob ng katawan niya. Wala nang nakasanib or ano. Pero meron lang, kumbaga, meron siyang mga bakas sa katawan. Sabihin yung aura niya ay capable pa rin na masaniban dahil open siya. Kaya ako inalis kasi para hindi na sila masundan. Safe to say, talagang engkanto talaga siya. Kamusta? Kamusta pakiramdam? Ano naramdaman mo? Nalambot po yung katawan ko kanina. Ang lambot yung katawan. Okay. Ibig sabihin kasi hindi sa kanya yun. Kung ano mang meron, kung ano yun na kada tulak may lumalabas kasi. Kay kuya naman, iwasan niya dapat yung kung maglalaro siya sa mga lugar na medyo mapuno o hindi pa niya kabisado, ang number one na iiwasan mo is mag-harm ka ng mga bagay doon. Kaya bawal yung hahampasin mo basta-basta yung mga puno o yung mga halaman o kaya naman pipitas ka ng halaman kung baguhan ka lang doon sa lugar. nakikita man o hindi, nakaukit na sa paniniwala ng mga Pilipino ang mga elemento gaya ng engkanto. Iba yung pag-aaral, iba yung dasal, iba yung respeto sa anumang lugar magpunta para makaiwas sa sakuna.